Nako po. Eto, tingnan po ninyo si Bongbong Marcos. Nabidyohan. Ha? Nabidyohan, kasama pa si Recto. Sumisinghot. Aalisin ko na lang yung sound kasi may copyright. Nakita ko lang to Pambihira, sige, panoorin niyo Ayan, yan na, binuksan na. Bigas. Ano yan? Ano yan binuksan mo, Recto? Bigas ba yan? Cocaine ba yan? Marijuana ba? Hindi, basta ano ba yan binubuksan mo? Naku, isinare pa kay Vilma Santos. Isininghot din. Naku, nagsinghutan na sila. Pambihira. Alam nyo na, siguro, ano yun Coach Oli, bigas yan. Diba? Ikaw naman, nagpe-fake news ka. Kung bigas, ba't mo aamuyin? Diba? Tinitingnan mo yan Tsaka instinct yun. Instinct daw yun. Mga nagdodroga, lahat sinisinghot. Kasi pag nakakita ng kulay puti, yun, hindi nyo napansin, baka may pumasok sa ilong. Diba? Kaya ako, hindi na ako magugulat. Baka sa susunod na araw o susunod na buwan, eto si Recto umiuwi na rin. O kaya si Vilma Santos, baka sa darating na mga araw o buwan, nako, ngiwi na rin. Nako na. Ang lakas ng impluwensya ni Bongbong Marcos, ano pa kaya ang pinagsisisinghot nito? Siguro sa bahay, pag nakakita ng alikabok yan, pupunasan ni Bongbong Marcos. Tapos, pambihira, no? Siguro pati yung maglalagay siya ng asin sa pag-ulam niya, aamuin niya muna. Tapos, sisinghatin niya, ay, panalo. High grade! High grade! Ganyan po ang galawan ni Bongbong Marcos. Eto, tingnan nyo itong isa. Eto yan, tingnan po natin. Eto yung bigas na pinamimigay. Okay, so nag-post po kita nyo naman may blue check. Ito po ay post ni Kong Lebiste. Anong sabi niya? Bakit may logo pa ng Office of the Executive Secretary sa 10 kilograms na BBM bigas? Si ES Recto ba ang sumagot ng gastos? Pambira, no? Ang eepal netong mga to. Recto, ni hindi mo mabawasan ang VAT, pero sinasayang mo dyan. Sa printout, kasi 50 pesos daw yan, kada isa. Tingnan nyo sabi niya, 50 pesos daw kada sako ang dagdag gastos sa printing ng logo na galing sa pera ng bayan. Siyempre, may gastos na yung bigas. Okay lang yan, binamigay. Pero siyempre, may gastos din yung sako. Okay din yan, mapupunta sa kanila. Pero yung printing, sa printing lang daw, kada sako may dagdag na 50 pesos. Kung yan, ibinigay mo na lang, ibinawas nyo na lang sa VAT, nakapaggasolina sila, mas malayo ang mararating. Yan sinasabi natin Iilan lang matutulungan yung pang-aayu-ayuda ninyo, bigay ng bigas, di ba? Isipin mo, family of 5, yan pang medyo mahihirap, ang dami nila, family of 5 and 7. Baka yung 10 kilo na yan, isang linggo lang yan. Baka hindi lang umabot pa. So, yung mga natitirang araw, gutom na naman sila. Pero kung yung pera ay ibinabawas ninyo sa VAT, sa bawas sa gasolina, maraming makakabiyahe, mura ang bilihin. Kaya lang kasi gusto nyo may ganito. Una, bakit? Para maka-epal kayo. Pangalawa, para, ang sabi nga dyan, may kickback pa yung mga yan. Diba? Sa mga ayu-ayuda, not specifically sa ganyan, dito sa bigas na to. Pero posible. Posible may kickback yan.
Diba? Mapapansin ba ni Bongbong Marcos na lahat yan? Kikita rin sila dyan eh. Ang daming commissioner yan. May commissioner yung bumili. May commissioner yung pangalawa doon sa mataas, yung pangatlo sa mataas, yung pang-apat sa mataas, at kung ano-ano pang posisyon. Si Recto pa, maybe. Nangumisyon din, hindi natin alam. Di ba? Oh. Kasi tingnan ninyo, eto malupit. Ha? Ginagamit ito sa pamumulitika. Oh. Anong sinabi ni Lebiste rito? 84 na barangay, hindi daw, di umano, nabigyan ng 200,000. Yan ang sabi eh, di ba? Pero kanina binalita 100,000 lang daw kada barangay. Pero ang binanggit ni Lebiste, 200,000 daw kada barangay ang pangako ni Bongbong Marcos sa Batangas. Ang masama, 84 na barangay hindi nabigyan sa Batangas. Bakit? Kasi nagtatampo raw si Vilma doon sa ibang barangay na yon. 'Di ba ang kapal ng muka? Sino kayo para tanggalan ng ayuda yung may mga karapatan namang mabigyan ng ayuda? Ako hindi po ako sang-ayon sa ayuda talaga ha. Hindi ako sang-ayon dyan. Pero since nangako kayo na magbibigay kayo ng ayuda at yung ibang barangay nabigyan ng ayuda, sino ka, Vilma Santos, para magsabi na wag yang bigyan niyang barangay na yan dahil nagtatampo ka? Sabi ni Libiste yan eh. 84 na barangay. Kaya nananawagan. Yan ang sabi ni Libiste, nananawagan siya, Bongbong Marcos. Baka hindi mo alam yan. Hindi lahat nabigyan. At dapat mabigyan yung mga yun. Sa lalong madaling panahon. Ngayon na, now na, wag nyo nang ipagbabukas. Dahil kakalampagin namin kayo, promise. Bigyan yung lahat yan. Promise, sinasabi ko sa inyo. Pag hindi nabigyan lahat yan, araw-arawin ko kayo rito. May favoritism kayo? Kailangan hinihimod ang puwet ninyo para magbigay kayo? Animal kayo. Anong tingin nyo sa sarili ninyo? Hari? Kung hindi kayo magbibigay, wag na kayo magbigay. Pero kung mangangako kayong bibigyan nyo lahat kay kaaway ninyo sa politika, kay may tampuhan kayo, wag mong idama yung pagkababae mong tampururut dun sa mga hindi mabibigyan. Loko-loko eh, no? Ang bihira. Hindi, nagtampo ka lang. Kaya ngayon na sinasabi ko eh. Ay, malay natin, kanino pa napunta yung 200,000? O, 200,000 times 84. O, di ba? Malaki yan. Nasa milyon yan. Baka sinabi kay Bongbong Marcos, nabigay lahat. Baka napunta sa bulsa. Kung hindi napunta sa bulsa, bigay nyo lahat yan. Ngayon na ha, ngayon na. Hindi, yun ang sabi ni Libiste, now na. Pag nag-ingay si Libiste, hindi ko rin kayo tatantanan. Hindi sa paborito ko to si Libiste. Pero alam mo, doon tayo sa tama eh. Pag naririnig ko may mga ganyang katarantaduhang ginagawa tong gobyerno, bubukas-bukasin ka niyan. Bukas, nasa bulsa na nila yung pera. Kaya kakalampagin natin, araw-arawin natin. Bago pa mapunta sa bulsa. O kung kalalagay lang sa bulsa, ibalik agad. Baka magkalimutan. Yung estate tax ni Bongbong Marcos, sinisingil pa ba? Wala na eh, di ba? Yan ang mahirap dun. Kaya kailangan pinapaalala yung mga yan.